Sa likod ng mga highlights at box score, may mga usapan sa loob ng locker room na mas mahalaga kaysa sa stats. Ngayon, pag-uusapan natin ang tatlong magkakahiwalay na balita. Pero iisa ang tema: leadership, roles, at tamang tao sa tamang posisyon. Mula sa pahayag ni DeAndre Ayton tungkol kay LeBron James, sa opinyon ni John Wall sa lineup ng Lakers, hanggang sa report na posibleng pakawalan ng Knicks si Gershon Yabusele. Ano ang ibig sabihin ng lahat ng to para sa Lakers ngayong season? Unahin natin si DeAndre Ayton. Ayon sa kanya, hindi raw lahat ng player ay pwedeng basta lumapit kay LeBron James at sabihing mali ang ginagawa nito. Malinaw ang punto. May respeto at hierarchy sa loob ng team. Hindi dahil mas bata ka o mas bago ka, may karapatan ka ng magdikta sa isang all-time great. Ibig sabihin nito, sa Lakers, mahalaga pa rin ang leadership structure. Hindi lahat ng boses ay pantay. At minsan, mas mahalaga ang timing at kung sino ang nagsasalita. Para sa Lakers, malaking bagay ito. Kasi kahit maraming talent, kung walang malinaw na pecking order, nagiging magulo ang sistema. Si LeBron pa rin ang leader at ang role ng mga tulad ni Ayton ay mag-contribute, hindi makipagbanggaan sa authority sa loob ng team. Sunod, payag naman ni John Wall na mas practical at basketball-wise. Ayon sa kanya, mas gusto niyang makita si Marcus Smart sa starting lineup kaysa kay Rui Hachimura. Ang dahilan? Hindi raw trabaho ni Rui na bantayan gabi-gabi ang mga scorers tulad ni Kevin Durant o Cade Cunningham. Para dyan, kailangan mo ng Marcus Smart o Jared Vanderbilt, mga defensive specialists. Dito pumapasok ang issue ng role fit. Hindi ibig sabihin na magaling si Rui, automatic starter na siya. Ang tanong, sino ang mas bagay sa matchups? Kung gusto ng Lakers ng consistency sa depensa, kailangan nilang isakripisyo ang pangalan para sa sistema. At panghuli, ang report mula sa The Athletic. Open ang New York Knicks na i-trade si Gershon Yabusele bago ang February 5 deadline. Tahimik lang ang balitang to, pero para sa Lakers fans, interesting to. Stretch forward, physical, at pwede depth piece. Hindi siya superstar, pero sa tamang sistema, pwede siyang maging low-risk, high-reward pickup. Kung pagsasamahin natin lahat ng to, malinaw ang mensahe. Ang Lakers ay hindi lang tungkol sa star power. Leadership, tamang roles, at smart roster moves ang magdidikta kung hanggang saan sila makakarating. Ang tanong ngayon, dapat bang makinig ang Lakers sa ganitong mga opinyon at galawin ang lineup at roster nila? Ikaw, ano sa tingin mo? Dapat bang manatili si Rui sa starting five? At kung may chance, kukunin mo ba si Yabusele? Comment lang sa baba, pag-uusapan natin.